Mugto ang mga mata niya sa pag-iyak kagabi. Masama pa rin ang loob niya sa kasintahan. Ang nagpainis pa sa kanya na late siya ng gising. Kasalanan din naman niya. Inoff ba naman kasi niya ang cellphone niya? Doon siya nag-set ng alarm clock niya. Pagkatapos nagbihis, nagmadali na siyang lumabas. Paglabas niya sa elevator, nagulat pa siya nang makitang nakatayo doon sa harapan ng elevator ang binata. Tiningnan niya ito. He looked haggard and problematic. Hindi niya ito pinansin. Lalagpasan na sana niya nang bigla siya nitong hinila at agad na niyakap ng mahigpit without saying anything. Gusto ba niya akong patayin sa mahigpit niyang yakap? Hindi kaya ako makahinga. Reklamo ng isipan niya. Rafael, hindi ako makahinga. Reklamo niya. Pilit ko mawala sa yakap ng binata. Naramdaman niyang lumuwag kaunti ang pagkakayakap nito sa kanya. Naramdaman din niyang hinalik-halikan nito ang ulo niya. I miss this. Pero naiinis ako sa kanya. Let go of me. Malilate na ako sa trabaho ko. Inis niyang sabi. Please forgive me, love. Anas nito sa punong tenga niya. Hinalik-halikan pa nito ang sentido niya. Naiinis ako sa'yo kaya wag mo akong yakapin at halik-halikan. Inis pa rin siya dito. I didn't mean it. Frustrated lang ako na every minute may tumatawag sa phone ko eh. Busy ako sa mga pinipirmahan at binabasa ko mga documents. I didn't even recognize your voice dahil I'm annoyed that time. I'm sorry, love. Wag mo sanang isipin na nakakastorbo ka o hindi ko na maalala ang boses mo. Sabi nito habang yakap pa rin siya nito. Bakit mo ko pinatayan ng tawag kong ganon? Bumuntong hininga ito. It's just that... It's because... Paano ba niya sasabihin na biglang pumasok ang ex niya sa opisina niya? Kaya agad niyang pinatayan tawag dahil ayaw niyang marinig nito na girlfriend niya ang kausap niya. I actually don't want to hear you nagging at me. Dahil mas lalo akong nasa-stress kapag nagagalit ka sa akin. But I got it wrong dahil mas lalo kang nagalit sa ginawa kong pagputol sa tawag mo. Worst, you sending me I hate you words several times. You didn't mean it, right? Pinaharap niya ang dalaga at hinawakan ng magkabila nitong pisngi. Umirap lang siya sa binata. Ewan ko sa'yo. Pakiramdam ko nagsisinungaling ka. Umiwas siya ng tingin sa binata. Kumalas na din siya sa pagkakahawak nito sa pisngi niya at tumalikod na. Agad namang sumunod ito sa kanya at inakbayan siya. Hindi na siya umimik pa. Hindi na rin niya pinakinggan ng mga explanation nito. Ayokong ma-stress kaya aga-aga pa para ma-stress ng ganito. Hindi pa rin nawawalang inis niya dito. Let's eat first bago tayo pumasok sa trabaho natin. Sabi na lang ng binata nang wala siyang matanggap na response sa kasintahan. Malilate na ako sa trabaho ko. Simangot niya. Wala pang 11 at mag-aalas 10 pa lang. Hindi ka pa malilate, ihahatid naman kita eh. Hindi ako nagugutom. Nagugutom ka na, naririnig ko kaninang ingay ng mga alaga mo sa tiyan. Bahagya pa itong tumawa, sinamaan niya ito ng tingin. Paanong hindi ko narinig ang tunog ng tiyan ko? Dahil ba nakapokus ako sa yakap niya sa akin? Ganun ko ba siya kamis na pati tunog ng tiyan ko di ko narinig? Sumimangot na lang siya nang walang masabi. Nagugutom naman talaga siya. Balak niyang kumain sana kasamang mga katrabaho niya. Kaso dumating itong damuho na to. Sakay na sila sa kotse nito nang wala silang imikan. Okay lang sa kanya para malaman nito na hindi pa sila bate. Childish na kung childish, pero nakakainis naman kasi talagang lalaking ito. Sa toast box sila kumain. Ito na din ang bahalang nag-order ng breakfast nilang dalawa. Total pareho naman sila ng gustong kainin. Hibay traditional, kaya toast bread. Cheese ham and egg toast, ham and cheese sandwich with 2 Milo. He really knows what I want pagdating sa pagkain. Natakam siya bigla at ito na naman yung excited na pakiramdam niya pagdating sa pagkain. Nag-uusap naman sila pero kadalasan nakikinig lang siya. Sasagot siya paminsan-minsan. Napansin yata yun ng binata kaya tinuon na lang din sa pagkain ang atensyon nito. Sa lunch, naghintay din ito para magsabay na kumain at sa hapon hinintay ulit siya nito. Paglabas niya sa trabaho para ihatid siya nito sa apartment niya. Pero ibang daan na tinungo ng sasakyan nito kaya hindi na siya makatiis na magtanong. Saan mo ako dadalhin? I just want to be with you. We can buy foods and we can eat at the rooftop. Sabi nito habang nakatuon ng paningin sa kalsada. She loved the idea pero hindi pa sila bate. Pero ano pa nga bang magagawa niya kung hindi niya ito kayang tikisin? Mahal na mahal niya ito.
Na kahit ilang beses pa siya nitong saktan at makagawa ito ng nakakasakit sa kanya, mas nanaig pa rin ang pagmamahal niya sa lalaking ito. Hindi pa tayo bate, mahina niyang sabi sabay simangot. Nagulat siya nang hawakan ng binata ang kamay niya at hinalikan nito iyon. Lumingon ito at bahagyang ngumiti at binalik agad ang paningin sa harapan. I know, I just want to be with you kahit hindi mo ako kausapin. Ayos lang, ang importante kasama kita. Hindi na lang siya umimik pa. Itinigil ng binata sa nadaanan na satay barbecue ang sasakyan at bumaba siya para mag-order ng satay chicken with veg barbecue at pork satay barbecue. Tinawag niya ang dalaga kung gusto nito na magtingin para sa ibang pagkain na nakahilera doon. Dagdag sa kakainin nila sa rooftop mamaya. Pumayag naman ang dalaga at agad na bumaba. Marami siyang itinuro na bilhin ng binata. Nagpasama pa siya sa isang mini shop doon para magtingin ng ready-to-eat na veggie salad. Pagkabili niya agad din silang lumabas para tingnan kung luto na ang mga order nilang pagkain. Pagkarating nila sa penthouse ng binata, nagbihis muna sila saglit bago nagtungo sa rooftop. Mabuti na lang may damit siya dito. Tinulungan na niya ito sa mga dala nilang pagkain. Isang malaking blanket na may kakapalan at 2 unan. Hindi nila kayang buhatin lahat kaya babalikan na lang ng binata ang iba. Na-set up na nilang lahat. May hindi kalakihang bilog na lamesa. Nagkasya naman lahat doon ng mga pagkain na binili nila. Nagpasalamat muna sila sa itaas bago sinimulan ng kumain. Sana may kanin tayo. Masarap ang barbecue sa kanin. Masarap kumain talaga kapag may kanin eh. Sa loob-loob niya. Pwede naman tayo magluto sa rice cooker sa penthouse ko kung gusto mo. Sabi nito. Wag na pala. Nakakahiya naman sa'yo. Remember, hindi pa tayo bate. Ingos niya dito. Humalakak naman ito dahil sa sinabi niya. Kaya pala makahawak ka sa akin kanina, parang aagawin ako ng iba. Oo, tama nga pala, hindi mo pa ako bate. Hagik-hik nito sa tabi niya. Kinurot niya ito sa tagiliran. Napahalakak ito lalo sa ginawa niya. God, I really miss this guy. Mga ilang araw lang kami hindi nagkita pero heto kami ngayon. Namiss ang isa't isa. Naghaharutan silang dalawa habang kumakain. Bumalik na ulit ang sigla nilang dalawa na parang walang nangyari na tampuhan. Naging sweet na ulit sila sa isa't isa. Nakaupo na din siya paharap sa kandungan ng binata while they are eating. Nagsusubuan ng pagkain gamit ang kanilang mga labi. Napahagik-hik siya na makagat niya ang labi ng binata nang hindi sinasadya. I'm sorry. Sabay haplos sa labi nitong nakagat niya. Ang landi mo kasi, pwede naman tayong kumain ng kamay ang ginagamit. Hindi ang labi. Ayan tuloy nakagat ko. Dinampian niya ng magagaan na halik ang labi nito. Pero ang binata hindi nakapagpigil. Agad siya nitong sinunggaban na mapusok na halik sa labi niya. Tumugon naman siya agad nang mas mapusok pa sa halik ng binata. Napayakap siya ng mahigpit sa batok ng binata. Binaba naman agad ng binata sa lamesa ang hawak na platong may pagkain pa. At niyakap kaagad siya nito. I miss this. Pero hindi pa pala tayo bate. Mapupungay ang mga mata nitong sabi sa dalaga nang pakawalan na niya ang labi nito. Natawa siya sabay hampas sa dibdib nito at agad yumakap sa binata. Hinalik-halikan naman ng binata ang bumbunan niya. Honestly, love, salamat sa lahat ng kabutihan mo. You always forgive me despite of being jerk. I know na marami na akong nagawang kasalanan sa'yo. I hurt your feelings multiple times. I know myself that I really didn't mean it. Pero pakiramdam ko, hindi ako naging totoo sa'yo. Masyado ako naging makasarili. Naging kampante na pati sarili mong nararamdaman hindi ko na pinahalagahan. Madamdamin niyang sabi habang nakatitig sa maamong mukha ng kasintahan. Hindi ako perpektong tao, nagkakamali din pero yung lagay ko, I felt like I always make a mistake that it's turned out na naging habits ko na. Pakiramdam ko inaabuso ko ng kabaitan mo. Ang walang sawa mong pag-uunawa sa akin. Bumuntong hininga ito. At malambing na hinahaplos ang mukha ng kasintahan. Sabi ko sa'yo at nag-promise din ako na hindi na ako magsisinungaling. Napapikit ito. Naguluhan siya at kinabahan bigla. Si Dessa, remember na mention ko sa'yo? Utal pa nitong sabi. Kinabahan na siya ng sobra. Ito na bang ikinatatakot niya? Aamin na ba itong wala na siyang nararamdaman para sa kanya? At nakahanap na ito ng mas better kaysa sa kanya? Sa katauhan pa rin ng ex-girlfriend nito. Sana mali lang siya ng hinala. Pero ngayon palang nasasaktan na siya. Kaya tumangulang siya.
She is my ex-girlfriend. Hirap pa nitong sabihin yon. Napasinghap siya. Are you two together again? Kaya mo ba sinasabing mga ito dahil ayaw mo na lang na masaktan ako lalo? Na hindi na niya alam ang sasabihin pa dahil parang may bumara na sa lalamunan niya at nanikip bigla ang dibdib niya. Aalis na sana siya sa pagkakaupo sa kandungan nito nang pigilan siya. Iniangat nito ang mukha niya at napatitig siya sa mukha ng binata. I can't imagine myself without him in my life. Hindi ko kakayanin. Namula na ang mukha niya at nagsisimula na din na mahulog ang mga luha sa mga mata niya. Shh, don't think any negatives that make you hurt, love. Please, listen to me first, okay? Sabay haplos sa pisngi niya at masuyo siya nitong tinitigan ng may pagmamahal sa mga mata nito. I can't help it. I know how much you love her. Malungkot niyang sabit agad na yumuko ulit. Yes, I love her but that was before when we're in a relationship. Ikaw nang mahal ko ngayon. You know already that I'm so in love with you, love. I really do love you so much. Malambing nitong sabi. Kinabig siya nito at hinalikan siya sa noo at sa buong mukha niya. I know, pero hindi ko pa rin maiwasan na napatigil siya sa pagsasalita nang idampi nitong hintuturo sa labi niya. Gaya ng sabi ko, huwag kang mag-isip ng kung ano-ano. I just want you to trust me. Trust my love for you. Please, trust me. That's the only thing I ask from you, love. Nilapit pa siya nito sa katawan nito para mayakap ng mahigpit. Tumango siya at napangiti siya sa kalambingan ng binata. I trust him so much, pero I'm just a human. Napapaisip at nangangamba na baka isang araw may possibility na magkamabutihan sila ulit. Lalo na at andito sa Singapore palang ex-girlfriend niya. Sana hindi magtagpo ang landas namin dalawa. Dahil alam kong maganda ito, lahat nasa kanya na. I saw her one time in Rafael's Instagram account. It's full of their photos together with so much sweet caption na kulang na lang ay lalanggabi na silang dalawa. Mabuti hindi sila nagka-diabetes. Napailing siya. What's on your mind, love? Lambing nitong tanong sa kanya. Bumuntong hininga siya bago sabihin ng bumabagabag sa kanya. I just wish na sana hindi magtagpo ang mga landas namin dalawa. Kapag nagkataon siguro, I'm sure maliliit lang ako sa sarili ko dahil I know how beautiful she is. She's nice, a sophisticated woman. Walang-wala ako sa kanya kung pagkukumparahin mo kami. Na sometimes, yan ang ginagawa mo. Kaya hindi mo ako masisisi kung hindi ako mapanatag at hindi mag-isip ng mga negatives. Mahaba niyang sabi. Marami pa sana siyang idadagdag pero okay na yon. At least nasabi na niya nang hindi nagmumukhang kawawa sa harapan nito. Saan mo siya nakita? Agad naman nitong tanong. Tumingin siya sa mga mata nito. Nakalimutan mo na ba na ibinigay mo ng walang pag-aalinlangan ng Instagram account mo sa akin nung tinanong ko kung may personal ace ka aside sa email mo? You straight away give it to me nang hindi naiisip na puro photos nyo ng ex mong nakapost doon. And yes, doon ko sa IG mo nakita ang ex mo. Irap niya sa binata. Agad siyang sumimangot nang makitang napatulala ito sa sinabi niya. Hindi ba niya inaasahan ng mga sinabi ko? Totoo nga nakalimutan na niya. Maya't maya napapamura na lang siya. I really realized how insensitive na ipagkumpara kayong dalawa. Alam kong mali yun. Maling-mali. Hindi ko na inuulitin, love. You and her is a different person. You are amazing, wonderful person and very beautiful. A very caring and kind person I've ever met. You know that I'm very lucky to have you in my life. Hindi ako magsasawang sabihin yan sa'yo, love. I know, pero sana wag palagi. Kasi ayoko naman nalanggamin tayo at ang malala pa, baka magka-diabetes tayo pareho. Seryoso niyang sabi na nagpahalakhak sa binata. I'm serious. Hirap niya sa binata. Natatawa pa rin ang binata sa tabi niya. Thank you, love. I love you too so much. Hindi ko alam ang mangyayari sa akin kapag nawala ka sa buhay ko. Piping dagdag niya. Ayaw na niya ng sobrang drama. Tinapos na nilang kumain para makapasok na sila sa penthouse ng binata. Mahamog na kasi at baka sipunin na naman siya. Gaya nung nagtambay sila nung may dinner date sila sa rooftop noon. Ayaw na nitong magkasakit ulit siya.
Habang kumakain sila, kwento ng binata ang pagkikita nila ng ex-girlfriend nito. Kahit yung part na naghalikan ng mga ito. I admit na nasaktan ako, pero hindi ko nalang pinahalata. Mahalaga yung inamin niya kahit hindi magandang sabihin o nakakasakit sa akin. Ayaw na daw kasi niyang magsinungaling sa akin, kaya lahat kwento niya sa akin. Ang importante, mahal namin ang isa't isa. At naliwanagan na ako lang ang mahal niya na hindi na ito makikipagbalikan sa ex niya. Thankful ako dahil ako ang pinili niya over his ex. Pero hindi pa rin talaga ako mapapanatag hanggat andito ang ex niya. There's a possibility na magkikita talaga sila. Pero sana walang halikan at yakapan, even yung umantong sa kama. Nawindang siya sa naisip. Dahil nasa Malaysia ang kasintahan niya para sa conference meeting. Niyaya niya ang mga kaibigan na sina Leila at Bridgeta. Gusto niyang makabonding ang mga ito. Madalas kasi itong dalawa lang ang magkasama kapag pareho sila ng day off. Dahil Sabado ngayon, sigurado siyang makakalabas si Leila. Ewan lang niya si Bridgeta. Wala kasi itong reply kahapon nung tinanong niya ito. Baka wala na naman itong load o data. Sobrang tinitipid nitong sarili. Hanip kasi dito, hindi matawagan ng number kapag wala itong load. Nagbalak na kasi sila ni Leila kahapon na mag-picnic sila sa tabing dagat sa East Coast Park. Marami yung mga tao doon kapag Sunday. Marami rin ang mga kapwa nila Pilipino kapag nagtatambay doon. May mga kanya-kanyang dala ng mga pagkain at kumot o sapin para gawing upuan at pwede ding higaan nila sa gustong magpalipas ng oras doon. Nagbili siya kahapon ng lulutuin niya na dadalhin niya sa picnic nila sa East Coast Park. Nagluto siya ng kanin. Adobong paa ng manok at adobong sitaw. Naglaga din siya ng mais, kamote, okra at talong. Nagdala na din siya ng sausawan nilang kamatis, sibuyas at bagoong. Iba din ang ambag ni Leila. "Hello, Leila," sagot niya sa tawag ng kaibigan. "Hello, Bella. Nandito na ako sa East Coast Park. Kapag mag-taxi ka punta dito, sabihin mo East Coast Park Area F. Dito ako pumunta. Bus kasi sinakyan ko at dito ako napadpad. Okay lang sa'yo?" Nag-alangan pang tanong nito. "Oo naman, kahit saan banda pa yan, makakarating pa din naman ako. Basta hindi mainit dyan, ha?" "Oo, maganda yung pwesto na nakita ko. Wala pa gaanong mga tao dito, mga nagja-jogging lang at mga nagbabike ang madami." "Pakibilisan mo na, ang daming foreigner ginger dito. Ang sarap sa mata." Sabay halakak nito. "Baliw, sa'yo na mga foreigner na yan, meron na ako. Pero pwede din, tingin-tingin lang, baka may magustuhan at gawin kong reserba." Nagkatawanan silang dalawa na magkaibigan. "Ay, bet ko yan, best. O siya, bilisan mo na. Tawag ka mamaya pag malapit ka na para masundo kita. Iayos ko lang ang mga dala ko. Sige na, babush. Ingat, besting. Bye." Maarte nitong paalam.